Ito ang matutulong ni DeAndre Ayton sa team ng Los Angeles Lakers na ika-excite na ito nga ni Luka Doncic. Well, kung hindi nyo pa nga alam, itong si DeAndre Ayton ay nag-sign na nga sa team ng Los Angeles Lakers ng 2-year deal. Balita yan sa atin ni Shams Saranya kung saan sinabi niya dito, DeAndre Ayton has agreed to sign with the Los Angeles Lakers. At yan nga daw ay 2 years na worth $16 million, 8 million per year. At yung second year niya ay player option. At yan ay talaga nga namang good news para sa team ng Los Angeles Lakers. Finally, nahanap na nila ang kanilang sentro. At talagang na-excite ng maraming fans matapos nga nilang makita itong mga numero ni DeAndre Ayton after ng All-Star break last season. Kung saan ang kanyang in-average ay grabing 24.2 points per game and 15.3 rebounds on a crazy 64% shooting sa field. At yan nga ay definitely all-star numbers itong ginawa ni DeAndre Ayton after nga ng all-star break last season. At lalo tuloy na-excite ang maraming fans. And definitely yung 15 rebounds na yan ay talagang malaking tulong sa team ng Los Angeles Lakers. Nang dahil yan nga ang kanilang naging main problem last playoffs. Talagang hirap nga silang rebound lalo na nga nung kilaban nila itong sina Rudy Gobert at ang malaking team ng Minnesota Timberwolves. Ngayon yung itong si DeAndre Ayton ay nasa team na ay ito ang isa sa malaking mayambag. Maitutulong niya nga sa team ng Los Angeles Lakers ang kanyang rebounding dahil hindi lang basta-basta rebounder. Dominant rebounder nga itong si DeAndre Ayton. Tapos samahan pa nga yan ng kanyang offensive skills na malaking tulong nga dito kay Luka Doncic na magiging partner na ngayon ni Ayton. For sure makakanood nga tayo, makakakita tayo ng napakaraming pick and rolls between Luka and Ayton. At talagang maganda ring lob threat itong si Ayton ang dahil very athletic. Ito ngang 7-footer na big man na ito. Pero hindi lamang nag-ooperate si DeAndre Ayton pagdating nga in the paint ang dahil he can also score in the post pati na rin sa mid-range. May shooting touch itong si DeAndre at maasahan nga natin na siya ay umiscore outside the paint dahil meron din namang shooting touch kahit papano. Ito ngang si Ayton. And definitely, yan ay napakagandang addition sa team ng Los Angeles Lakers na ngayon ay desperately trying to find a big man nang dahil naubusan na nga sila ng sentro sa free agency. Nawala na nga rin si Clint Capella, nawala na rin yung ibang mga big men na kanilang tina-target, napunta na sa ibang mga team, sina Brook Lopez. Pero ito, abay, napakaganda pa yata ang paghihintay na itong team ng Lakers nang dahil surprisingly biglang nag-buyout itong si Ayton at napunta tuloy siya dito sa team ng Lakers. Nang dahil ang rason niya nga kung bakit niya ginawa ang buyout ay gusto niya daw mapunta sa isang winning team na magko-compete for a title. And definitely a good choice itong team ng Lakers nang dahil itong si Luka nandito pati na rin si LeBron. Pero kahit nga meron ng versatile big man, talagang very talented na big man ng team ng Lakers ay may problema din naman. Itong si DeAndre pagdating sa kanyang paglalaro na all throughout the years ay pinupuna nga ng maraming fans sa kanya. At yun ay pagdating nga sa kanyang low effort in the game. Yes, he is very dominant when he is locked in. Pero minsan nga itong si DeAndre Ayton ay nawawala sa focus. Minsan going through the motions na lamang siya at nahuhuli pang ang pinapanood na lang ang mga possession instead of playing really hard para nga makatulong sa kanilang team. At yan ang ilan sa mga maaring maging problema niya nga with the Lakers at siguradong papagalitan si Johnny Coach Redick parang yung ginawa kay Rui Hachimura na talagang sinigawan at tumawag ng timeout para lamang pagalitan. Pero itong bagay naman ito ay maaaring mabago ni DeAndre Ayton. Ngayon ngang nasa lugar na siya, nasa environment na siya na kung saan sobrang taas ng expectation sa kanila na talagang inaasahan silang magkampiyon ay baka mabago na ito ni DeAndre Ayton. Baka makita na natin na mawala na itong kanyang hindi magandang tendency at mag-lock in na every possession. Samahan pa nga na meron siyang isang talagang coach na hindi nga siya hahayaan na maglaro ng ganito. So definitely very exciting time nga ito para kay DeAndre Ayton sa team ng Los Angeles Lakers pati na rin sa kanilang mga fans nang dahil ngayon ang biggest hole sa kanilang team ay napunan na. At ang maganda dyan ay hindi pa nga daw tapos ang team ng Los Angeles Lakers trying to find a big man pa. At si Al Horford naman daw ngayon ang kanilang tina-target, a much versatile big man and a veteran big man na talagang napakadami ng experience sa NBA at maasahan na for sure makakatulong sa Lakers kung mapubunta nga siya dito. Pero abangan na nga lang natin ang mga susunod na pangyayari at mga moves na gagawin na itong team ng Lakers ni Rob Pelinka kung paano niya pa nga i-improve ang team ng Los Angeles Lakers. Ngayon yung sabi nila na hindi pa daw sila tapos and looking to improve their roster para nga sa next season ay sila'y makipagsabayan nga sa mga NBA teams na gusto ring magkampiyon.
Anyways, ano bang masasabi niyo sa signing ni DeAndre Ayton sa team ng Los Angeles Lakers? Ano bang inyong opinion dito? Komento niyo lamang yan.